Kamusta mga ka-farmers? Welcome po sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po mga farmers ay maglilinis po tayo ng ating kalamansi. Nag-aalis tayo ng bagging. Kaalis din po tayo mga farmers po noong dapo. At gayon din yung ating mga sangang tuyo ay ating inaalis. Pag po kasi mga farmers, tapos po tayo ng ating halawin o pitasin, pati na rin ibang pagpapatubig natin, pati na rin mga farmers yung pag-spray po natin ng pamatay damo. Ang ginagawa po namin mga ka-farmers, magkakalamansi, nag-aalis po kami ng sangang tuyo at inaalis namin po yung mga dapo sa ating kalamansi. Kasi mga farmers, pag hindi po natin ito aalisin, ay isa rin po ito sa nakakasagabal sa ating mga kalamansi mga ka-farmers. At isa rin po yan na kung saan hindi po mamumulaklak o hindi magbubunga na maganda dahil merong pong kaagaw ang inyong kalamansi na nutrients. Yun nga po yung dapo. Itong kabila na ito, hindi pa po ito nag-aalaga ng kalamansi, kaya makita ninyo yung itsura. Tuyo na. Kailangan na itong patubigan. Kailangan na rin itong sprayin. Ito ay porsyentuhan yung nagtatrabaho. Kaya napakahirap pag ang porsyentuhan mo mga farmers ay walang bunga at hindi nagbibigay po ng yun nga, ng budget. At meron silang tinatarget na panahon, yon, bali ang poporsyentuhin mo sa kanya ay kulang na kulang. Baka sa iyong pagkain pa lang hindi rin po matustusan. Kaya mas maganda kung tayo po mga farmers ay namumursyento, mas maganda yung hindi po napapatlangan ng kalamansi po ninyo na pitasin. Kasi pagka po yan ay napatlangan, wala rin pagkukunan yung pong namumursyento. Ngayon, para hindi po makapos, tuloy-tuloy po yung porsyentuhan na meron siyang pagkukun. Maganda yung tuloy-tuloy po yung kanyang alaga. Gaya nito, masyado natin delay kung mag-aalaga ng kalamansi. Baka abutan na niya ang buwan po ng June. Sa June halos talagang bagsak din po ang presyo niyan. June, July, ganyan, kasi patag-ulan na po kasi mga ka-farmers. Kalamansi po natin, pagka po tag-araw, doon lang po halos sumisingit ang presyo nito. Pero pagka sumasapit na po yung mga nag-uulanan na, yun, doon na nga po mga farmers na mabagsak na ang presyo ng kalamansi dahil sabay-sabay nang namumunga ang mga kalamansi po natin. Nag-alaga, hindi po nag-alaga, may mga bunga dahil bunga na po ng panahon. Tama na tayo rito at medyo makulimlim ng panahon. Nahadlangan po yung ating pag-i-spray, pero tingin ko parang hindi na rin po siya uulan. Pwede po tayo mag-spray po ngayon para naman po sa ating bulaklak at pati na rin doon sa mga lumalabas na bulaklak. Ito mga farmers, ang tinatawag po sa amin na dapo. Ito isang lumulumpo rin dito sa ating kalamansi. Sinisip-sip po niya mga farmers po yung sanga ng kalamansi natin. Kaya ito ay kailangan itong mga farmers na tanggalin. At natanggal po natin ito. Kung hindi ay papatayin ng kalamansi, babalutan lahat niya. Yung dapo na yan, ayan o. Sipin ninyo, yung sanga ng kalamansi na yun, nasisip-sip niya hanggang sa unti-unti na siyang matuyo. Yan, di na rin po siya magbubunga, di na rin po magbubulaklak. Ayan, hanggang sa mapatay na niya sanga ng kalamansi. Kaya yan mga farmers ay inaalis po natin maagapan para hindi na po dumami. Dumadami yan. Sipin ninyo, wala naman po mga farmers na tanim sa ilalim yan, kundi bagkus kusa na po yan na tumubo. Parang orchids Okay sana kung maganda bulaklak, pakikinabangan ng mga plantitas pero hindi Ayan. Alisin po natin mga farmers.
laki oh. Napatay na niya mga farmers po yung anong kalamansi oh. Kaya halos puro ito, dapo na lang yung natira. Sariwa-sariwa, kumakain din po yan ng abono. Kaya obligado natin itong alisin din. Ito pa. Ayan, akala mo siya orchids oh. Yung ugat niya oh. Pinamamahayan din mga farmers ito ng higad, ng uod. Kaya inaalis namin. Tawag namin dyan na dito sa amin ay dapo. Dumadapo sa kalamansi. Yan. Parang orchids. Maganda na sana bulaklak nito eh. Pwede ito sa mga plantitas. Kaso nga lang ay pangit ang bulaklak. Tindi ng kapit oh. Yan eh, wala na siya oh. Malaki si istorbo sa kalamansiya. Isa salubong ko kaya to kay Mrs. Kaso nga lang ayaw niya nito. Hindi naman kasi masabing halaman. Para siyang orchids. Ang galing niya magpaugat oh. Nisip-sip niya yung sanga ng kalamansi eh. Mabilis na dumami mga farmers. Eh pagka hindi po natin ito inalis eh, babalutan ng kalamansi ninyo yan. Ayan oh. Galing niya mag-ugat. Ito pa oh. Ito, may bokbok ito. Galing niya pumigtas ah. Sangang tuyo. Eh, daporak pa eh. Ay, daporak. Nag-aalis tayo mga farmers ng sangang tuyo. Pagka wala kayong kahoy, pwedeng kahoy yan. Maliyab po na kahoy ang kalamansi. Ganyan po ang ginagawa natin pagka tapos na yung ating trabaho at pati pagtutubig. Nag-aalis tayo ng ating sangang tuyo. Tatanggal tayo ng mga dapo.
Ganyan yung araw-araw na ginagawa para masulit yung ating trabaho. Kaya nililinis natin yung ilalim ng ating kalamansi. Hindi kasi natin inalis to mga farmers pangit ang itsura. Para magsanga uli na panibago. Ayan, may mga bulaklak na naman uli. May mga sumusulpot uli na maliliit. Yung ating pagkatubig musulpot na naman uli yung mga bagong bulaklak. Susunod naman yun na henerasyon. Yan. Natanggal natin itong mga sangang tuyo. Sangang tuyo, baging. Yan, naalis natin yan. Ito. Alam nyo mga farmers, ito yung may katas na ganyan, may uod na po sa loob yan, kaya namamatay itong sanga. Ito gaya niya, no? Namatay yung sanga niya, no? Pati itong kabila na ito, tingnan po ninyo, mayroong uod dyan. Isipin nyo, kayang-kaya niyang putulin yung sanga ng kalamansi noong uod na ito. Dito yan. Bukbok tawagin nila dyan, bukbok. Bukbok yan na umuubos ng sanga. Alisin natin mga farmers po yung dapo. Dami na rin to. Isipin mo nga naman mga farmers to, trabaho rin ito pagtatanggal ng dapo na ito, pero kailangan alisin. Hindi mamamahayan pa ng uod yan.
Ito na mga farmers. Dami. Yan. Ayan, guminhawa ngayon yung kalamansi natin. Tanggal na yung dapo. Natin baliin ang kalamansi. Okay mga farmers, shoutout po sa ating pong mga kaibigan na patuloy na sumusubaybay nitong ating vlog. At yun ay nakatapos na po tayo mga farmers ng ating pag-aalis po ng sangantuyo, pati na rin ng itong tinatawag nating dapo. Para doon sa mga kaibigan natin na merong mga dapo ang kalamansi, wala pong gamot na po pwede po makapatid dyan, kundi po ang putol at yung pag-aalis na mano-mano. Lalo na po yan mga farmers, pag hindi po natin alis po yan, ay magkakaroon po ito ng pagpanunuyo po ng sanga at hindi po magbubunga ang inyong kalamansi. Pamamahay rin po ng insekto. Kaya pinaka the best, alisin po natin ang yun nga po, yung tinatawag natin dapo. Shout out to mga kaparmas po natin kay Marisa Andres ng Tuguegarao, Cagayan. Ang kanya tinatanong kung po pwedeng sabugan ng abono ang kanyang kalamansi kung kasi basaan lupa. Ang ating pong maipapayo po sa ating kaibigan, nawa ay pagka po inaabunuhan po natin ang ating kalamansi, mas the best pa rin po ito mga farmers na inyong tubigan. Dahil pagka po hindi po umulan, permis lang po nasa ibabaw po ang inyong abono. Kasi para po yan ay makain agad ng inyong kalamansi, pagka abono, tubig ang kailangan. Para mamulaklak po ng marami ang kalamansi ninyo. Hindi po mamulaklak ng marami yan pagka nasa ibabaw lang ang abono ninyo at hindi po nalusaw. Lalo na kung isasabog ninyo mga ka-farmers ay yung triple 14 na matagal malusaw, nasa ibabaw lang yan. Pero mas the best dyan, yung puti na madali pong malusaw. Kaya shoutout din kay Sir Romeo Mercado po ng Adwas, Cabanatuan City. Ito, namatay po yung kanyang tanim nung itong nakaraang tagbaha. Tinatanong niya kung po pwede ulit taniman ng kalamansi. Mas maganda sir na taniman natin ng kalamansi ang inyo pong lugar ng January at February. Dahil pagsapit po ng tagulanan, medyo malaki-laki na kalamansi ninyo, medyo malakas-lakas na ang kanyang resistensya laban dun sa pag-uulanan. Kaya yun po ang ating payo kay Sir Romeo Mercado. Gayon din po kay John Lee Marehal de la Cruz. Salamat po sa inyong pagsubaybay nitong ating vlog. Ayan, taga Umingan na yan, meron rin po siyang pilay at gusto magpahilot din po kay tatay. Linsad po ang kanyang balikat. Shoutout to sa ating kaibigan. At gayon din po sa ating po mga ka-farmers natin. Kay Abri Lata, maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay. Kay Sir Rolando Matutis. Gayon din po kay Sir Felix Maneha. Kay Artemio Bondok Damian, maraming salamat po sa inyo. Gayon din po kay kay Ma'am Geraldine Conde, kamusta na po kayo? Yan, taga Victoria Tarlac, maraming salamat po sa inyong pagsuporta at panonood itong ating vlog. Kay Ma'am Geraldine Conde, kamusta na po? Pati na rin po si Mr. Gayon din po kay Danilo Del Mundo, salamat po sa inyo. At syempre doon sa ating classmate ng grade 1, si Sir Elmer Santos. Ayan, salamat po sa inyong patuloy na panonood itong ating vlog. Gayon din kay Alfie Clemente, Ann May Mariano, salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay ng ating vlog. Kay Open Escala, kay Dong Dison, kay Ilibert Iscat Trapos, ayan, Cirillo Rolada Castillo, ayan, at kay Tulit Isaga.
Kayo din kay Leonardo Irene. Salamat po sa inyo. Kay Sir Chester Asuncion, kay Sir Orlando Guerrero. Yan. Yung pong hindi po natin nabati, na shout out sa susunod po natin vlog, ay abangan po ninyo para po kayo ay mabati sa susunod natin video. So, hanggang dyan lang po muna. At medyo umulan po rito kahit paano namatay naman po yung nawala yung alikabok at medyo mahina-hina po yung ulan. Pero okay, malaking bagay rin sa ating kalamansi. Gaya ng dati, ako po si Kuya Berhel Bunag at lagi natatandaan, karunungan at ang kaalaman ay may katumpas na kayaman. Thank you for watching. God bless all. Kita-kita na lang tayo bukas. Bye-bye.